Sinabi ng ating mga kapulisan, minimally nakukuha nilang reports tungkol sa crime, sa e-gaming. Kasi mayroong e-gaming ngayon sa bansa natin na ang kliyente niya naman ay mga local, domestic. No? So ito naman yung pinag-aaralan namin dahil may mga proposals na i-ban rin yun. Magandang araw Pilipinas! Ngayon ay matutunghayan at maririnig natin ang mga nakakabiglang anunsyo at pahayag ni Senator Win Gatchalian sa kanyang press conference na patungkol sa pag-ban sa Pogo. Hindi lang yan, dahil sa ngayon, sila ay may pinag-uusapan na din na ipahinto pati ang e-gaming sa ating bansa. Kaya atin ang panoorin at pakinggan kung ano-ano ang mga hakbang na ito, at bago yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, pindutin mo na ang subscribe button, upang ikaw ay laging updated sa mga napapanahong pangyayari sa ating bansa, Pilipinas. Pogo sa bansa natin. Yung another side ng hearing ay yung e-gaming. No? Kasi mayroong e-gaming ngayon sa bansa natin na ang kliyente niya naman ay mga local, domestic. No? So ito naman yung pinag-aaralan namin dahil may mga proposals na i-ban rin yun at may mga proposals na pagbawalan rin. Pero tinignan namin yung kita natin na kukuha doon, lumalaki siya. No? Sa PAGCOR alone is 22 billion, sa BIR is almost 12 billion na. 3 years ago, wala pang, hindi ganun kalaki. No? Sa PAGCOR was only 6 billion, sa BIR was 2 billion. So lumalaki yung nakukuha nating revenue galing sa tinatawag nating e-gaming. Pero nakita rin namin may kahinaan yung pagdating sa regulation. For example, napakadaling mag-open account sa mga e-gaming. No? Kahit na bigay ka ng pekeng pangalan, nakita namin sa last hearing, kahit magbigay ka ng pekeng pangalan, pwede ka mag-open ng account. Pag nagbigay ka ng pekeng pangalan, pwede ka rin magbigay ng pekeng edad. No? Pwede kang 16 years old, gawin mo 21 years old. No? At dahil pwede ka magbigay ng pekeng pangalan, pwede ka rin pumasok sa money laundering. Yung kita mo sa drugs, kunwari isigwal mo, pag nanalo ka, pwede mo makuha yung pinanalunan mo ng malinis na yung pera. No? So nakita namin may mga regulatory weaknesses dito sa e-gaming. So tinitignan rin namin yan. Pero the mere fact na may weakness sa regulatory, baka maging mas malala to sa mga susunod na panahon. Sir, paano dun sa mga economic zones? Kasi parang may concern sila na yung nasa loob ng economic zone. Actually, meron ngayong, dahil nga na-ban din Pogo, meron isang aspeto na hindi natin masyadong klaro. Ito yung special class BPO. Itong mga special class BPO, parang BPO siya, pero ang kliyente niya mga gaming companies outside the Philippines. No? So may mga, for example, may mga graphic design, customer service, marketing. So ito yung mga service na binibigay nila o pinaprovide nila dito sa mga gaming companies outside of the Philippines. Hindi sila kumukuha ng taya. No? Dahil service provider lang sila. So ito naman yung isang bagay na dapat klaruhin sa pagbaban ng Pogo. Dahil itong mga service provider, nagsa-service rin ng mga Pogo. So may kliyente sila sa abroad, may kliyente sila dito ng mga Pogo. So kina-clarify ngayon kung kasama sila sa pagbaban dahil hindi naman sila kumukuha ng taya. Sir, anong ibig sabihin yung ibig nyo lang po sabihin doon sa since like meron ng kapalit ang Pogo, kahit wala ng Pogo, pinalitan naman ng image? Yeah, dahil yung kita niya, lumalaki yung kita ng e-gaming eh. So, kung matatandaan natin ang nakuha ng PAGCOR sa Pogo is about 6 billion. Ang nakuha ng BIR, it's about 8 billion. So, that's more or less nasa around 14 to 15 billion. Pero ang e-gaming naman, ang laki ng pagpasok ng pera sa PAGCOR, mga 22 billion, sa BIR, mga 12 billion. So, ang punto ko lang naman, kahit mawala yung Pogo, no? Dahil mawawala ang kita ng PAGCOR at ng BIR, yung e-gaming naman, lumalaki siya. No? At nakita ko, in the last 3 years, ang laki ng linaki niya, almost more than 100%. So,
In other words, napalitan ng e-gaming yung kita ng Pogo. Pero not necessarily, sir, na ano po ibig niyo sabihin dun sa mas lalala pa yung sitwasyon dun sa EJP possible in the future, given na sa ngayon may mga crimes na. Kung mahina kasi ang regulation, no, for example, pinakita ko ito during the last hearing, napakadali magbukas ng account. No? Kung hindi nila minomonitor, let's say, mga minor nagbubukas ng account, kasi pwede ka magbigay ng fake name eh. Pwede ka rin, pag nagbigay ka ng fake name, pwede ka rin magbigay ng fake age. So kung mga bata ma-addict dito sa e-gaming at hindi nila babantayin to, lalala at lalala to. No? Kung matatandaan natin, yung e-sabong walang edad eh. Anytime, anywhere, anyhow, pwede kang magbukas ng account sa e-sabong. Ako nakita ko mga bata mismo naglalaro ng e-sabong during the pandemic time. At maraming na-addict sa e-sabong dahil napakabilis magbukas ng account. Ang problema dito, kung yung mga, let's say, enforcement agencies natin, mga police, no, magkaroon ng maraming utang dahil nga sa pagsusugal, malaking problema tayo dyan. Yung mga bata, kung sila ay malulong o ma-addict sa mga e-gaming, magkakaroon tayo ng malaking problema sa lipunan natin, sa society natin. So ang punto ko, kung mahina ang regulation, ang problema pwedeng lumala at lumala yan. Kaya habang maaga pa lang ngayon, dapat yung regulation ay pagtibayin na, no? Higpitan na mabuti at siguraduhin na sumusunod itong mga e-gaming companies. Sir, what specific measures would you craft to avoid the creation of another Pogo by its name? Oo. Kasi yung IGL kasi, di ba, it caters to majority of Chinese. Yes. Ang simple definition ng Pogo, kumukuha siya ng taya galing sa labas, no? At rinibrand nila ito into IGL, pero parehong-pareho lang yan, whether Pogo or IGL, parehong-pareho lang siya. So yung batas na ika-craft namin, bawal na ang mga korporasyon na kumuha ng taya galing sa labas. Hence yan ang Pogo. So pagbabawalan na natin yan. And pagbabawalan na rin natin yung taxation related to that. No? Kasi magkadugtong siya eh. So pagbabawalan na rin natin siya. Sir, dun sa yung ipapasang batas, kasama po yung mga nasa SESA? Nasa SESA, from what we understand kanina, puro service provider siya. So ibig sabihin, nagpro-provide siya ng service sa mga kumpanya outside of the Philippines. Pero hindi siya kumukuha ng taya. In fact, sabi kanina ng SESA na hindi nila pinapayagan kumuha ng taya dahil yung data palabas lang, hindi pa loob. So, ibig sabihin, walang capability na magtaya sa labas papuntang sa loob. So, yun yung gusto rin natin mangyari sa mga service provider na kung ipagpapatuloy natin yung service providers, walang taya. Pure service lang ang dapat ibigay nila sa mga customers nila. So kung ganun exempted sila? Hindi pa pinag-aaralan pa namin ngayon kung i-exempt yung tinatawag nating service provider or special class BPO. Yun yung bagay na pinag-aaralan ngayon ng Committee on Games naman. At kasama ako dun sa mga pag-aaral dito. So magbibigay kami ng recommendation kung itong special class BPO service provider pwedeng ipagpatuloy dito dahil hindi naman kumukuha ng taya. Sir, hindi ba pwedeng iban na rin kasama sa prohibition yung existence ng IGL kasi it's Pogo but Wait. another. Kasama yan. So it's specific. Yes, ilalagay namin Pogo or other iterations or other brand, isasama namin yan. In IGL, actually, wala sa batas yan eh. Ano lang yan eh, parang rinibrand lang ng PAGCOR. Ang specific sa Pogo taxation law is Philippine Offshore Gaming Operations. Sir, paano maiiwasan, kunyari, yung mga Pogo, parang mag-disguise lang sila as yung parang service provider? Oo, yun ang kanina tinatanong ko. At yun rin naman ang agam-agam o concern ng ating ibang enforcement agencies na baka lumipat sila sa service provider o sa e-gaming. Ang nakita namin sa regulation ng PAGCOR na para maging service provider ka,
dapat 95% ng empleyado mo Pinoy. No? So kung 95% empleyado mo ay Pinoy, ang customer mo obviously mga locals, no? Dahil hindi ka naman marunong magsalita ng ibang lingwahe. So yun yung isang mechanism para hindi sila makalipat. At pag in-inspect sila, makikita mo Pinoy lahat, then qualified ka. Ngayon kasi walang ratio eh. No? Kaya yung ibang mga service provider at yung ibang mga POGO, 100% foreigners eh, nung kasagsagan ng mga POGO. So ngayon, one of the safeguards na ginagawa ng PAGCOR, dapat 95% ay Filipino.